dumating na? Yayaw, nandito ka na pala. Ate Yuro, tingnan mo, lahat ng ito, maingat inihanda para sa'yo. Talagang naiingit ako sa'yo. Bago kay kasal, isa ka ng kilalang designer sa loob ng industriya. Pagkatapos ng kasal, mahal na mahal ka ng bayo ko, kaya pinayagan kang maging full-time housewife. Sa loob ng maraming taon, laging nagkasundo kayo. Minsan hindi kayo nagtalo. Maswerte lang talaga ako. Nagkatalo na kilala kong tamang tao. Aww. Buti na lang andyan kayong dalawa. Kung hindi, matagal ko nang sinukuan ng pag-ibig. Sige na, huwag nating pag-usapan yan. Ngayon kasi, anniversary namin ni Jimmy. 7 taon na kaming kasal. Ang dami pang kailangan gawin. Kailangan kong tulong mo. Yes, madam. Mission accomplished. Yu Jianming! Matagal ko nang tinatrabaho ang proyektong ito. Bakit sa huli, ikaw ang kukuha nito? Ang puno ng opisina, silang may sariling desisyon. Kalokohan! Kung hindi dahil sa tito mong presidente, hindi mo makukuha ang proyekto na to. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Huwag mong gamitin ang imbento para husgahan ng iba. Yung proyekto mo, hindi ko inagaw at wala rin akong balak agawin. Ang proyektong ito, mahalaga sa promosyon nating dalawa. Hindi mo gugustuhin makuha ito? 5 taon. 5 taon ko itong sinubaybayan. Liu Jianming, hintayin mo ako. Hindi matatapos ito ng ganito lang. Surprise! Woo! Jimmy, nasaan ang regalo mo para kay Yuro? Anong regalo? Ngayon ang anniversary ninyo ni Yuro. Araw ng kasal ninyo. Huwag mong sabihin nakalimutan mo. Ha? Napakahalagang araw tapos nakalimutan niya? Hindi ba't anniversary lang naman? Kailangan pa ba talagang ganyan kabongga? Hindi ba? Paano mo nasabi yan? Alam mo bang gano'ng katagal nagplano si Yuro para sa party na ito? Gano'ng karaming effort ang binuhos niya? Ako bang nagsabi sa kanya maganda? At saka tignan mo itong setup, hindi ba ito magastos? Ni Yuro. Akala mo ba madali lang kumita ng pera sa labas? Ikaw! Yaw, ayos lang yan. Si Jimmy na ipagod sa trabaho. Huwag kayong mahiya. Ito rin yung parang nasa bahay lang kayo. Anong nangyari? Bakit parang malungkot ka? Wala lang. Mr. Liu, dumating na kayo. Liu Jianming? Sino nag-imbita sa kanya? Ngayong taon sa anniversary natin, ang mga inimbitahan ko, ang mga kasama mo na sa trabaho at mga kaibigan mo na higit 10 taon. Jiming, happy wedding anniversary sa inyong dalawa. Wow! Ang relo na yan ay aabot ng daan-daang libo. Talagang galante si Mr. Liu. Liu Jianming, huwag kang magkunwaring magalang. Ha? Hindi ka welcome sa bahay ko. Lumabas ka. Ako? Jiming, ano bang sinasabi mo? Mr. Liu, pasensya na. Nakainom lang si Jiming. Yung regalo niyo, ako na lang pong tatanggap nito para sa kanya. Sino nagsabing tanggapin mo, ha? Isa kang babaeng palaging nasa bahay lang. Anong alam mo, ha? Ayun din. Palayasin mo na siya. Jiming, ang lahat ng tao rito, nandito para pagdiwang anniversary natin. Huwag ka naman ganyan. Yuro, bingi ka ba? O hindi ka marunong umintindi? Sinasabi ko sa'yo, palayasin mo na siya ngayon din! Jiming, lasing ka na. Ihatid kita sa kwarto mo. Huwag mo kong hawakan. Hindi ako lasing. Bitawan mo ako. Hindi ako lasing. Huwag mo kong hawakan! Huwag mo kong hawakan. Hindi ako lasing. Bitawan mo ako. Hindi ako lasing. Huwag mo kong hawakan! Liu Jianming, hindi welcome sa bahay ko ang kaya mong mapagkunwaring tao. Lumabas ka na! Ikaw talaga, hindi ka na makausap ng maayos. Sa susunod, huwag kang magdala ng kung ano-anong basura sa bahay. Grabe, sinaktan niya. Akala ko bang sobrang sweet nila mag-asawa? Walang malang paliwanag. Umalis na lang siya ng ganon-ganon na lang. Ate Yuro, ayos ka lang ba? Ayos lang. Pasensya na. Magkanya-kanya na lang muna tayo. Baka naman talaga. Nagawa yun dahil sa kalasingan. Kaya siya nawala ng kontrol at sinaktan ako. Bakit ang tahimik mo? Huwag mong sabihin dahil lang kagabi at hindi kita nabigyan ng regalo. Napakalit na bagay naman yan. Huwag ka na magalit. O ito.
Bibigyan kita ng bagong secondary card. Mamayang hapon, mag-shopping kayo ng mga kaibigan mo. Mag-enjoy kayo. Bumili ka ng bag. Sige na, huwag ka na magtampo. Iyon palang iniisip mo palagi na ako nagiging irrational. Hindi ba totoo? Oo na, nakalimutan ko kahapon ang wedding anniversary natin. Pero Yuro, kailangan kong magsikap na kumita ng pera. Kailangan kong buhayin ang pamilya natin. Hindi mo ba ako pwedeng intindihin kahit minsan? At saka, hindi ba ito isang paghingi ko ng tawad sa'yo? Sa totoo lang ba, iniisip mo na galit ako dahil sa hindi mo ako nabigyan ng regalo? O baka naman, alam mo talaga pero ayaw mong sabihin. Anong problema ba sa tingin mo ang meron? At saka, hindi ba kahapon lasing na lasing naman talaga ako? Lasing na lasing ka talaga? Jimeng, ang pag-inom ng alak ay kailangan hindi naging dahilan para saktan mo ako. O iniisip mo na ba ang simpleng lasing ka ay sapat na para takpan ng lahat? Ano bang tinatakpan ko? Anong tinatakpan ko? Hindi ba normal lang naman na magkaroon ng kaunting alita ng mag-asawa? Liyuro, kung nagtatampo ka man, sana may limitasyon, ha? Tama na yan! Lumabas ka at itanong mo kung sinong mister ang kasinggaling ko! Yung iba nga naiinggit sa'yo eh. Makontento ka na. Iyon pala sa lahat ng taon na ito, ang akala kong perpektong kasal. May problema na pala mula pa noon. Hindi na ako kakain ng almusal dito. Saan ka pupunta? Kailangan natin mag-usap ng maayos. Liyuro, hindi ako katulad mo na maraming oras para intindihin ang mga ganitong walang kwentang bagay. Kailangan kong umalis para magsikap, kumita at suportahan ang pamilya natin. Hindi mo ba talaga ako kayang unawain? Ha? Ano ba? Ganito kalit na bagay? Hindi mo pa rin tatapusin? Ibig sabihin, totoo pala, sa paningin mo, wala lang itong lahat. Maliit na bagay lang. Hindi ba? Araw-araw ko nagtatrabaho. Ginagampanan ko ang trabaho ko para lang masuportahan ang tahanan na ito. Ikaw, kung sa pagdagdag ng problema, ano bang kaya mong gawin? Nakakainis ka! Siguro nga, dapat talaga maghiwalay muna tayo pansamantala para pag-isipan natin mabuti ang relasyon at kasal natin. Jimmy, pareho tayong kailangan magpalamig at mag-isip. Tutuloy muna ako sa bahay ng mama ko. Bahala ka! Liyuro, gusto mong pilitin akong aminin ang kasalanan ko sa ganitong paraan? Hindi mo mabubuo ang pamilyang ito kung wala ako. Ikaw ang may problema, hindi ako. Ganito lang kalit na bagay, hindi mo pa magawa ng maayos? Bobo ka ba? Ha? Kung mangyayari pa ulit to, umalis ka na lang! Yuro! Mahal! Mahal, kain na tayo. Bakit parang tulala ka? Halika na rito. Mr. G, may balitang kumakalat. Kumpirmado na daw ang listahan ng promosyon. Si Mr. Liu ang napili. Hello? Hello, Liyuro. Tama na yung drama mo ha. Kailan ka uuwi? Pag-usapan na natin mamaya. Ano? Umuwi ka na ngayon din. Alam mo ba kung ilang bagay ang iniasikaso ko araw-araw? Paano kung wala ka sa bahay? Wala akong pakialam. Ano ba? Pinapalaki mo pa rin yung maliit na bagay na yon? Ha? Hindi ba ipiniliwanag ko na sa'yo? Binigyan na rin kita ng card. Ano pa bang gusto mo? Akala ko ba malinaw ang sinasabi ko sa'yo? Sa ngayon, kailangan natin magpalami at pag-isipan ng lahat. Ayos! Liyuro! Kung magpapatuloy ka rin sa pag-aarte, huwag ka nang bumalik! Umalis ka na lang! Ayoko na sa'yo! Kaya pala umuwi ka sa bahay ngayon. Dahil ang sinampal ka niya. Sobra na yan. Pa,
Ganon din ba ang tingin mo? Sobra na bang ginawa niya? Ganon ba? Ang sinasabi kong sobra ay ikaw! Ang sinasabi kong sobra ay ikaw! Dahil lang sa malit na bagay na to, iniwan mo siya at mag-isa kang umuwi dito sa bahay natin? Sa tingin mo maliit lang ang bagay na to? Ate, sa mag-asawa, normal lang ang konting away at tampuhan. Tingnan mo si mama at papa. Ganyan din naman ang buhay mag-asawa. Puro abala. Kailangan ng pag-unawa sa isa't isa. At isa pa, sigurado kung hindi sinasadya ni Bayaw. Hindi mo na kailangan palakihin yan. Ako pa talaga nagpapalaki ng issue? Eh ano pa ba? Kung tiniis mo na lang sana, tapos na sana ito. Kung gusto mo, papuntahin natin si Bayaw dito para humingi ng tawad sa'yo. Ano bang gusto mo mangyari? Yuro, ang mag-asawa, natural na mag-away, pero nagkakabati rin agad. Hindi kailangan gawin ganito kaseryoso. Hindi kailangan humantong sa ganitong sitwasyon. Kami nga ng mama mo, madalas din mag-away, pero kailan mo nakitang umuwi siya sa bahay ng mga magulang niya? Tama. Nasaktan ka man ni Bayaw. Mali talaga ang ginawa ni Bayaw, nasaktan ka. Pero itong ginawa mong eksena ngayon, kapag uwi mo dito, ikaw nang naging mali. Ngayon tuloy, kahit nasa tama ka, parang mali na rin. Ako nga ba talagang may mali? Ako ba talagang may kasalanan? Ayusin mo na ang mga gamit mo. Bumalik ka na agad. Ano man ang mangyari, hindi mo dapat iniwan ang tahanan mo. Tama. Ang bait at ang ganda ng asawa mong lalaki. Dapat bantayan mo yan ng maigi. Baka maagaw pa siya ng iba. Sige na, tama na. Kumain na muna tayo. Pagkatapos ng kainan ang usapan. Yuro, ma, sa tingin mo rin ba akong may kasalanan? Sa mundong ito, walang perpektong pagsasama. Sa mag-asawa, laging may hindi pagkakaintindihan. Ang importante ay ang pag-uunawaan, ang pagpapasensyahan. Tingnan mo nga, si mama mo ang may pinakamay alam dito. Pero, hindi itong dahilan para saktan ni Jimmy ang anak ko at ilabas ng galing niya sa kanya. Yuro, kakampi mo ako. Ano bang pinagsasabi mo? Gusto mo ba talaga magkahiwalay sila at mag-away palalo? Anong masama sa sinasabi ko? Si Yuro ang anak ko. Pinalagi ko siya ng gongtiyag at pagmamahal. Hindi ko hahayaan na apiyan siya ni Numan. At isa pa, kung talaga napagtanto ni Jimmy ang pagkakamali niya, siya mismo pupunta rito para humingi ng tawad kay Yuro. Ma! Napadaan lang ako para kumustahin kayo. Oh, dumating ka na manugang. Ayos na yung dumalaw ka. Bakit kailangan mo pa magdala ng regalo? Oo nga Bayaw, bahay mo rin to. Bakit kailangan mo pa rin magdala ng regalo? Halika, umupo ka. Pa, kaya po ako naparito para sunduin ko si Yuro pa uwi. Nagka-problema lang kami ng kaunti at nabala ko pa kayo. Ay nako, huwag mo na yang sabihin. Ang anak kong babae talagang medyo matigas ang ulo. Lumaki siyang medyo spoiled. Pero totoo ngang medyo sobra na siya ngayon. Napagsabihan na namin siya. Alam na rin niyang mali siya. Sige na. Salamat pa. Yuro, umuwi ka na sa atin. Hindi buong pamilya natin kapag wala ka. Yoro, walang mag-asawang hindi magkagalit. Si Jiming, isang lalaking marunong mapagkumbaba. Pumunta pa talaga siya para sunduin ka. Dapat kalmahan mo lang sarili mo. Huwag ka nang magtampo. Tama na yan ate. Tignan mo si Bayaw, nag-abalang magdala ng maraming regalo. Napakaseryoso niya. Ako pa talaga ang naging makitid ang isip? Ako bang naging masyadong mapagtanim? Oh, mahal. Halika na. Maganda na tayo ng hapunan. Hayaan na muna silang mag-usap ng masinsinan. Yuro, ano man ang maging desisyon mo, mananatiling bahay mo ito. Halika na. Mahal. Yuro, mula nung umalis ka sa bahay, wala nang nag-aasikaso ng mga gawaing bahay. Ako lang, sobrang hirap mag-isa. Jiming, kaya ka ba nandito ngayon para humingi na talaga ng tawad sa akin? Siyempre naman. Tingnan mo tayo, ilang taon na rin tayong magkasama. Walang kwenta kung mag-aaway tayo sa malit na bagay hanggang lumaki pa ang gulo. Tignan mo yung mga chismis sa labas. Apektado pati damdamin ko, pati trabaho ko. Naaapektuhan na. Tama na. Jiming, pwede akong bumalik sa'yo. Pero, kailangan muna na tunay mong maunawan pagkakamali mo. Kung hindi, hindi ko babalik sa bahay na yon. Sa totoo lang,
Lahat ng ito'y dahil sa isang sampal lang. Ngayon nga, personal na akong pumunta dito at dala ang mga regalo para humingi ng tawad sa'yo. Ano pa bang gusto mo? Kung gusto mo talagang humantong sa diborsyo, gusto kong makita kung paano mo yan tatapusin. Sinasabi mong gustong patawarin kita? Pero itong mga regalong binili mo, para kay Papa, kay Mama, kay Ming Xiongwan, may isa ba dyan para sa akin? Wala, di ba? Nagregalo lang ako sa kanila. Mali ba yun? Ano bang gusto mo? Samahan kitang bumili ngayon. Tara na! Wala kang ginawang mali. Dahil ayun sa hindi mo ako naintindihan kasi iniisip kong sa huli, babalik rin naman ako sa'yo na hindi na sulit at hindi na kailangan mag-effort pa o subukang ayusin. Jimeng, mahal mo pa ba ako? Mahal mo pa ba ako? Nung huli, dahil lang ito sa hindi kita nabigyan ng regalo. At ngayon, kung mahal pa ba talaga kita? Liuro, ikaw kasi palaging nasa bahay, walang ginagawa, kaya kung ano-ano ang iniisip mo. Hindi naman ako ng babae, hindi rin ako nagsusugal. Pero sa munting bagay na to, ayaw mo pang palampasin? Bakit ba? Nagpakumbaba na nga ako sa'yo. Hindi ba sumusobra ka na? Hindi ba't dahil naapekto ng trabaho mo, kaya ka lang pumunta sa akin at pinili mo magpakumbaba? Kailan mo ba totoong hinarap ang mga problema natin? Kailan mo ba sinubukang lutasin ito? Sige na, huwag na tayo mag-away. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko ito. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Asawa ko, umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Kung hindi taos pusang paghihingi ng tawad, mas ang buting huwag na lang. Nakakadiril ang pakinggan, lalo na sa akin. At sa'yo rin. Yuro, sinabi ko na sa'yo, nalasing lang ako nung araw na yon. Hindi mo pa ako pwedeng unuwain? Palagi mo akong pinauunawa. Pero ikaw, nauunawa mo ba ako? Iniisip mong dahil ako nag-aasikaso sa bahay, wala akong naiambag? Oo. May naambag ka rin. Kasalanan ko lahat. Kung gusto mo, sapalin mo ako para gumana ang pakiramdam mo. Sige na! Jimeng, kahit minsan lang, nakinig ka ba talaga sa mga sinasabi ko? Bakit bilang asawa mo, ang hirap-hirap makipag-usap sa'yo? Bakit napakahirap ng komunikasyon? Tama na. Pagod na ako. Ayoko na makita kita. Ano? Kung gusto mo mag-iskandalo, sa bahay na lang tayo. Huwag ka na magpahiya dito sa harap ni na Papa. Liuro, may hangganan ng pasensya ko. Kahit sa ganitong sitwasyon, iniisip mo pa rin ba na kasalanan ko? Na ako nangungulit tumate? Eh ano pa? Lalaki ako. Isang tunay na lalaki. Ako nagpapakahirap sa labas para kumita ng pera para sa pamilya natin. Ikaw, lagi ka nasa bahay. May karapatan ka bang magalit? Sinampal mo ako? Kung taong pagkakaalala ko, bago tayo magpakasal, mas malaking kita ko kaysa sa'yo. Para sa'yo, isinantabi kong karera ko at pinilang pag-ibig. At ang pinakamasakit sa akin, hindi lang sampal na ito. Dahil ikaw, bilang mahal ko, sa loob ng ating kasal, ay hindi mo ko binigyan ng tamang paggalang. Pero ako na ngayon ang naghahanap buhay para sa pamilya. Mali ba yun? Pakiramdam ko, hindi na kita kilala. Siguro rin kasi, hindi talaga kita nakilala noon. Hanggat hindi mo lubusang nauunawan ang sinasabi ko, hindi ako babalik sa'yo. Liuro, wala ka na bang katapusan? Kailangan ba talagang guluhin mo ang lahat bago ka tumigil? Sumama ka na agad sa akin pa uwi ngayon din. Kung hindi, wag mo ko sisihin! Kahit ano pong mangyari, panininigan ko lahat. Liuro, wag ka magsisi! Jimmy, anong ginagawa mo? Manugang, sigurado kung may hindi lang kayo pagkakaintindihan, ayusin nyo na lang ito ng maayos. May lang tao talagang mahirap kumbinsihin, pero huwag ka mag-alala. Papangakuan kitang mapapasama kong batang yan pabalik sa'yo. Ang trabaho ni Ming Xiongwan. Nakaasa pa rin sa tulong ng kanyang bayaw. Pag-usapan na lang natin ulit. Ang anak naming bunso. Euro. Ma. Ikaw talagang bata ka! Sinidya ka pang sunduin, bakit mo pa siya pinagalitan at napaalis? Pa, ang problema naming dalawa, huwag mo na intindihin. Hindi mo naiintindihan! Sa tingin ko, naghahanap ka lang talaga ng gulo! Sige na, habang may oras pa, habulin mo siya. Humingi ka ng tawad kay Jiming, tapos sumama ka na sa kanya pa uwi. Halika! Wala naman akong kasalanan. Bakit ako hihingi ng tawad? Tanungin mo ang sarili mo! Gusto mo talagang humantong sa hiwalayan ang lahat ng ito!
Kung yan ang iniisip mo, di sige. Kung ang problemang ito ay hindi masusolusyonan, ang ganitong klaseng kasal, sa totoo lang, wala na rin talagang sesa ipagpatuloy. Ikaw, ate! Ano ba yung mga sinasabi mo? Yuro, huwag kang magsalita ng pawang galit lang. Ang sampal na yan, kung kanino man na nangyari, kaya kong palampasin. Pero kay Jimeng, hindi. Asawa ko siya. Kung ang pagsasama namin ay mananatiling ganito, mas mabuti pang maghiwalay na lang kami. Hiwalay? Ano pang ihihiwalay mo? May kakayahan ka bang maghanap buhay? Balak mo bang mamuhay ng habang buhay dito sa bahay ng mga magulang mo? Si Jiming naman, hindi naman nangaliwa at hindi rin nagloko sa labas. Isang sampal lang naman yon. Ano bang malaking issue doon? Pa, ang problema naming mag-asawa, ako nang bahala. Sige, ipilit mo. Isang maayos na pagsasama, ikaw pang sisira. Sampal lang yan. Bakit kailangang lumaki pa? Sa mga susunod na araw, gusto niyo pa bang magsama? O baka naman, totoo ang mga sinasabi nila na may iba ka na sa labas. Leo Kai, anak mo siya. Paano mo nasabi yan? Totoo ba o hindi? Ate, tayo-tayo lang naman to eh. Walang dapat ikahiya. Ate, yung lalaki na yon, mas mayaman ba kaysa kay Jimeng? Oo nga naman. Kung hindi, bakit naman magkakaganyan sa isang simpleng bagay? Wala akong ginawa. Tama na. Ate mo yan. Anong klaseng tao kayo? Hindi niyo ba alam? Lumabas kayo! Lumabas kayong dalawa! Lumabas kayo! Labas! Para kay Jimeng, para sa pamilyang ito, marami rin akong isinasakripisyo, marami akong tinalikuran. Pero sa huli, ang kapalit lang ay isang magaan at walang saysa na kasal. Yuro, alam ni Mama. Alam ni Mama ang lahat. Ma, sobrang sakit talaga. Kahit kanina, sa harap niya, nagsalita ko ng buo ang loob, punong-puno ng paninindigan. Pero walang taon na kaming magkasama. Ang dami naming alaala at damdamin. Paano ko yung bibitawan? Ate, may masamang nangyari. Sinampahan tayo ng kaso ni Bayaw. Ano? Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba't dahil sa'yo ate? Galit na galit si Bayaw ngayon. Pati korte, pinuntahan niya para magsampa ng kaso. Gusto kanyang pabalikin ang sapilitan. Liyoro! Tignan mo ang kagagawan mo! Kapag kumalat to, saan ko pa ilulugor ang mukha kong itong bilang matanda? Yuro, tungkol sa bagay na ito, anong balak mong gawin? Huwag kayong mag-alala. Aayusin ko ito. Jimeng, paano mo nagawasampa ng kaso si Ate Yuro? Gusto mo ba talagang ituloy ang pagsasama ninyo? Sumusobra na kasi siya ngayon. Kahit ano pang sabihin ko, ayaw niya pa rin bumalik. Ngayon nung may kaso na mula sa korte, wala na siyang lusot. Kailangan niya nang bumalik. Asawa mo pa rin siya, hindi ba? Gusto ko lang siyang takutin. Hindi ko naman talaga siya idedemanda. Basta bumalik lang siya, isasantabi ko na ang lahat. 7 taon na kaming kasal. Palagay mo ba maghihiwalay kami dahil sa isang sampal lang? Nanginginig ako sa takot. Ako rin kasi, masyado ko siyang pinalaki sa layaw. Kaya naging ganito ka walang pakundangan. Ikaw? Pero pagpapadala mo ng kaso, surba na yata yan. Sige na nga, susubukan ko ulit siyang kausapin. Attorney Sang, paka-check naman po kung totoo at legal ba ang sulat na ito. Miss Lee, ayon sa Article 9 ng batas, may karapatan ng iyong asawa na hiligin sa korte na pilitin kang umuwi. Sa problemang ito, ano po bang dapat kong gawin? Mas solusyon po ba dito? Dalawa lang naman ang pagpipilian mo. Bumalik ka sa kanya o magipag-divorce ka. Hindi ko talaga alam ang pipiliin ko. Ang alam ko lang, kung hindi itong mariresolba, ayoko nang bumalik pa sa kanya. Bakit naman? May third party ba? O hindi kaya nagkakalaban lang kayo sa kama? Hindi naman. Hindi lang talaga kami magkakasundo bilang mag-asawa. Baka naman, yung sinasabi sa kasulatan ng dahilan, dahil sa sampal na iyon, tama.
Hindi mo naman siguro balak makipag-divorce dahil sa isang sampal? Miss Lee, kailangan ko lang ipaalala sa'yo. Wala kang trabaho ngayon. Kapag nakipaghiwalay ka, ang buhay mo ay posibleng magbago ng malaki. Alam ko. Pero kung hindi may resolve ang isyong ito, baka talagang ang divorce ang pinakamainam na desisyon. Hindi ko maintindihan at hindi ko rin talaga maisip na isang sampal ay magdudulot sa'yo ng ganitong kalaking pinsala. Ang isang sampal ay hindi naman ganun kasakit, pero bilang asawa niya, sa relasyong ito, hindi ko naranasan nararapat na respeto. Oo, wala akong trabaho, pero hindi ibig sabihin nito na wala akong naibigay sa pamilya o mga sakripisyong ginawa. Miss Lee, para sa ganitong uri ng kaso na nauuwi sa paghihiwalay, karaniwan ay birang mga abogado na tumatanggap dahil mababa ang tsansang manalo. Sige, naintindihan ko. Attorney Song, pasensya ka na at salamat. Pero bilang kapwa babae, gusto kong tulungan ka sa bagay na ito. Miss Lee, kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, pwede kang lumapit sa akin anumang oras. Ate Yoro, sa wakas, nakita rin kita. Yo, anong ginagawa mo dito? Simula nung nag-away kayo, lalong lumalang kalagayan ni Jimeng. Araw-araw siyang umiinom ng alak. Miss na miss ka na talaga niya. At lubos na niyang nauunawaan ang pagkakamali niya. Siya nag-utos sa'yo para hanapin ako. Siyempre, Ate Yoro. Sumama ka na sa akin pabalik. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Isa lang. Dahil mahal na mahal niyong isa't isa, huwag niyong hayaan isang sampalang sumira sa inyo. Sige. Yuru, narinig ko kayo ni Jiangming ay may alitan pa rin. Dahil pa rin ba yun sa nangyari noon? Patawad kung napahiya kita, Mr. Liu. Kasalanan ko rin naman yun. Hindi ko rin kasi napaliwanag ng maayos sa oras na yon. Ang bagong proyektong isinumite mo ay pumasa na sa pagsusuri. So ngayon, pinag-iisipan ng kumpanya na ibigay kay Jiming ang buong proyekto. Kaya pansamantalang inilipat sa akin ang hawak niyong proyekto para ayusin ang mga natira. Gusto mo bang kausapin ko siya para ipaliwanag? Hindi na kailangan. Yung proyekto nating dalawa, tuloy pa rin ba? Tuloy pa rin. Halika. Inom pa tayo. Jiming, narinig ko mo ilitin kayo ng asawa mo at umuwi siya sa kanila. Hindi pwede yan. Ni asawa mo hindi mo mapigilan. Sinong sinasabihan mo hindi kaya? Pinagpapasensyahan ko lang siya. Sige, hindi sa sinisisi kita ah. Ang bait mo lang talaga sa asawa mo. Kaya nagkakaganyan kasi wala na siyang takot sa'yo. Parang wala siyang pakialam sa'yo. Isipin mo nga. Sino bang asawa ang dahil lang sa isang sampal, iiwan ang asawa sa bahay at uuwi mag-isa sa mga magulang niya? Normal lang na may kaunting init ng ulo siya. Sa dami ng taon na magkasama kami, minsan hindi ko siya sinaktan. Normal lang na may kaunting init ng ulo siya. Sa dami ng taon na magkasama kami, minsan hindi ko siya sinaktan. Sa totoo lang, pakiramdam ko rin na si Ate Yoro sobrang sa pagkakataong ito. Kuya Jimmy, pagod na pagod ka na nga. Di ka pa rin niya naintindihan. Palagi na lang galit ang pinapakita sa'yo. At ikaw naman ay sobrang bait sa kanya. Pero siya, parang di pa rin makontento. Mr. G, para sa akin, ang babae, hindi dapat sobrang paluin. Tignan mo ngayon, ano nangyari sa kanya? Parang wala nang kinatatakutan. Tama, tignan mo ang asawa ko. Lagi ko siyang sinusupalpal. Pero hindi mo siya makitang mag-iskandalo o umalis pa uwi sa kanila. Tama, para sa akin talaga, ikaw ang haligi ng bahay na to. Kaya dapat gaya ni Mr. Fei, magpakita ka ng tapang bilang lalaki para matuto siyang matakot sa'yo at sumunod sa utos mo. Tingnan mo ako, kamakailan lang, nagtalo kami ni Zuyaw at sa huli, binugbog ko siya, tumino siya agad. Ganun ba? Siyempre naman, yung mga babaeng hindi marunong sumunod, dapat nang talagang turuan ng maayos. Kapag madalas mong pinalo, magiging masunurin din yan. Tignan mong misis ko, sunod ng sunod. Sabi kong pupunta siya sa silangan, ni minsan hindi siya lumikot. Tama kayo sa mga sinasabi ninyo. Dati kasi, masyado ko siyang pinapalampas, kaya siya naging maarte. Pero ngayon, kung hindi pa rin siya bumalik, kikita niyo kung paano ko siya tatapusin. Mr. G, kayo ba ng misis mo? May pinirmahan ba kayong kasunduan bago ikasal? Oo. Yung misis mo, wala bang trabaho? Kapag naghiwalay kayo, wala siyang makukuha ni isang kusing. Katulad niyang hindi na bata at matagal nang hiwalay sa lipunan bilang housewife. Hindi na kailangang paligoy-ligoy pa. Kahit saktan mo, hindi siya aalis. Tama! Isa pa, Mr. G, hindi ba pipirma ka na sa bagong proyekto ng kumpanya? Kapag natapos ng proyektong iyon, automatic ka na magiging Vice President ng Asia Pacific. Pagdating ng araw na yon, maglalakas pa ba ng loob ang misis mo makipaghiwalay? Babalik yan agad-agad at kakapit kay Mr. G ng mahigpit. Hindi ba? Tama! Vice President ng Asia Pacific! Cheers! Jimmy, paano mo nagagawang tratuhin ako ng ganon? Ano yun? Nakabalik ka na rin pala. May lakad pa kami. Mauna na muna kami. Tara na, huwag na tayo magkayalam dito.
Wala ka bang gustong ipaliwanag sa akin? Kailangan ko ba talaga magpaliwanag sa'yo? Yung sinabi mo kanina, ang ibig sabihin nun. May mali ba akong sinabi? Maliit na bagay lang. Pinapalaki mo pa. Pinapaalam mo pa sa buong mundo. Alam mo ba, pinagtatawanan nila ako. Kaya sa tingin mo, mas malagang kahihiyan mo? Kaysa sa bagay na ito, kaysa sa asawa mo? Anong gusto mong sabihin? Akala ko ba naintindihan mo ng pagkakamali mo? Akala ko pa naman, bibigyan pa kita ng pagkakataon para ayusin ang lahat. Pero ngayon, mukhang nagkamali ako. Hindi ko inaakalang ganito pala kalaking pagkakamali sa pagpili ko noon. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Sinasabi ko na sa'yo, hanggat hindi mo inamin ang pagkakamali mo, hindi ako babalik. Miyuro, yung mga sinabi ng mga kaibigan ko, narinig mo ba? Ngayon ikaw, wala kang trabaho at walang karanasan sa lipunan. Gusto mo umalis sa akin? May kakayahan ka ba? Kung wala ang sustento kong binibigay, kaya mo mabuhay mag-isa? Siguradong mahihirapan ka. Oo, tama ka. Wala akong trabaho ngayon, pero hindi ibig sabihin nun na walang kakayahan. At hindi rin ibig sabihin na pwede mo na akong apihin. Jimeng, nang pumasok ka sa industriyang ito, kung walang mga disenyo ko, makakuha ka ba ng proyekto? Eh ano ngayon? Lahat ng yun, 7 taon nang nakalipas. Hindi na ko yung dati mong kilalang baguan. Ngayon, ako na ang bumubuhay sa pamilya. Kumakain ka sa mga kinikita ko. Ginagamit mo ang akin. Ang liyuro ngayon, kapag wala ako, wala siyang halaga. Tungkol naman sa mga sinasabi mong kakayahan. Heto. Liyuro, ito na siguro ang pinakamahalagang tropeyo mo, no? Pero alam mo ba, ngayon sa industriya ng disenyo, ang bilis ng pagbabago, ang daming baguhan taon-taon. Yung meron ka, daos na. Basura na yan. Walang kwenta! Wag! Walang kwenta yan! Jimeng, walang iya ka! Tropeyo lang naman yan ah! Ako pang walang iya? Ha? Matagal ko nang ayaw niyan! Iya ako? Ha? Tamang-tama lang para matauhan ka. Bumalik ka na lang ulit. Maging mayamang asawa ko. Yan huling tropeyo na napalunan ko. Bago pumano ang guro, personal niya yung inabot sa akin. Alam mo naman hindi lang ito tropeyo sa akin. May kalago nito sa akin. Eh ano ngayon? Guro mo lang naman yun ah. Ako ang asawa mo! Alam mo pala na asawa kita. Ako ang asawa mo. At dahil wala kang kakayahan para labigin ako pabalik, pumunta ka sa korte at ginamitan ng demanda para pilitin akong bumalik. Napakagaling mo nga namang asawa. Ayos. Lahat ng yun, ginawa ko dahil pinilit mo ako. Ikaw lang hindi nagbigay halaga. Ngayon, kung uuwi ka lang, i-atras ko agad ang kaso. Hindi na kailangan. Anong ibig mong sabihin? Hindi na kailangan. Kung hindi mo naman kayang ibigay ang respeto ng gusto ko at pagmamahal, wala akong pakialam kahit mukhang perfectong kasal natin. Hindi ko na kailangan yun. Kahit mag-isa ako, kahit mabuhay ng maayos. Jimeng, maghiwalay na tayo. Maghiwalay na tayo. Ako mismo ang gumawa ng kasulatan ng diborsyo. Pero na lang kulang. Gusto mo makipaghiwalay sa akin? Anong kalokohan yan? Sa tingin mo ba nagbibiro ako sa'yo? Seryoso ka? Ganun ba talaga kalala? Dahil lang sa maliit na bagay na to? Hindi lang dahil sa isang bagay na yon. Napagtanto kong ang daming pagkukulang sa ating dalawa. Anong problema ang meron tayo, ha? Pwede magtigilan mo lang kakaisip ng kung ano-ano? Hindi ako nag-iisip ng kung ano-ano. Hindi pa kita lubos na kilala. Malinaw na sa akin. Hindi itong buhay na gusto ko. Ang buhay na gusto mo? Ngayon ko lang talaga naiintindihan. Ginagamit mo ba yung kabiguan ko sa trabaho bilang dahilan para makipaghiwalay? O baka naman, totoo yung mga sinasabi nila na may iba ka? Jimeng, paano mo nasasabi yung ganyang mga bagay? Eh ano, hindi ko kasi maisip na may babae makipaghiwalay sa asawa niya dahil lang sa isang sampal. Walang ganon! Tama na, tumigil ka na. Tapos na tayo. Liyoro, sino nagsabing pwede kang umalis? Gusto mo ba akong saktan? Ganun ba? Liyoro, huling tanong ko na to sa'yo. Gusto mo talagang makipaghiwalay? Ha? Sige. Sige!
Gusto mo makipaghiwalay? Sinasabi ko sa'yo, hindi pwede! Hindi pwede! Jimeng, nasaan si Yoro? Umalis siya. Umalis? Pinagsikapan ko magbalik siya para sa'yo. Tapos sinayaan na lang siyang umalis? Sabihin mo nga, ganun na lang ba yun? Dahil lang sa maliit na bagay, makikipaghiwalay siya sa akin? Imposible yan. Mahal na mahal ka ni Yoro. Hindi siya basta-bastang kikipaghiwalay. Pero kanina, dinala niya ang kasulatan ng diborsyo. Sa nakikita ko, alam niya na nawala akong proyekto. Hindi ako na-promote. Naghihirap ako, kaya gusto niya akong hiwalayan. Imposible yan. Hindi ganyan si Yoro. Mas kilala mo ba siya kaysa sa akin? Ha? Talagang nagkamali ako ng tingin sa tao. Paano siya naging ganun kapabaya? Hello? Anong sabi mo? Attorney Song, nagkakamali ka. Hindi ako nakikipaghiwalay. Para makung ari-arian niya, wala kong gustong kunin. Ang mga ito ay pag-aari ninyong mag-asawa. Bakit ayaw mong kunin? Magkikipaghiwalay ako sa kanya. Hindi dahil sa may gusto kong makuha. Kung hindi dahil, hindi niya talaga ako naiintindihan at nire-respeto. Pero pagkatapos ng hiwalayan, tinutulungan lang kita na ipaglaban ang nararapat sa'yo. May kamay at paa ako at may kakayahan akong buhayan ng sarili ko. Dahil sa prinsipyo, makikipaghiwalay ka na. Kung sulit man o hindi, hindi ko alam. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong mabuhay para sa sarili ko. Jimeng, alam ko, hindi ka natutuwa nung nakaraan tungkol sa pagpalit ng posisyon sa trabaho. Pero ang punong tanggapan, may sarili silang mga desisyon. Sana'y maintindihan mo. Naiintindihan ko. Pero huwag kang magalala, ang bonus mula sa dating proyekto, ibibigay pa rin sa iyo ang bonus gaya ng dati. Napagpasya ng punong tanggapan na ibigay sa iyo ang bagong proyekto. Ikaw na ang mamumuno. Ano? Yung proyekto na yon, ibibigay sa akin ng punong tanggapan? Yan ay bagong obra ng isang kilalang international designer si Elle. Ang kumpanya natin ay pinaghirapan itong makuha. Itong proyekto, may kliyente na ring interesado na handang mag-invest ng 3,000 metro. Bumalik ka na agad at simulan mo na ang proyekto. Sigurado ka ba? Yung babaeng 7 taon nang nakalipas na sumikat sa buong design industry? Yung babae na isang henyo sa disenyo? Sigurado. Bumalik na siya sa eksena? Noon, ang mga gawa niya talagang kamangha-mangha. Kahit 7 taon na siya nagretiro, hanggang ngayon, wala pa rin makakapantay sa kanya. Kaya naman, ang proyektong ito ay napakahalaga sa kumpanya natin. Ang posisyon ng General Manager ng Asia Pacific Region ay mapupunta sa iyo. Jianming, maraming salamat talaga sa iyo. Huwag kang mag-alala, hindi ko bibiguin ang tiwalang ibinigay ng punong tanggapan sa akin. Galingan mo, siya kasing pumili sa iyo eh. Siya? Bumalik ka na agad at pag-aralan mo mabuti ito. Ah, oo nga. Alis na ako. Ang logo na ito, parang nakita ko nito dati. Imposible. Siguradong nagkakamali lang ako. Paano magiging si Lee Yuru yung designer ni si Elle? Lee Yuru, hindi ba ikaw nagsabi na bigo ako sa karera? Kaya gusto mo makipaghiwalay? Ngayong hawak ko ng malaking proyekto sa punong tanggapan at malapit na akong umasenso. Pag dumating ang araw na yun, gusto kong makita kung paano ka nalapit sa akin. Yoro? Yoro, talaga bang desidido ka na makipag-divorce kay Jimeng? Oo. Pa, matagal ko na napagpasyahan. Kalokohan! Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng lakas ng loob para magsabing gusto mo makipag-divorce. Kapag nakapaghiwalay ka, isa kang babae. Paano ka mamumuhay sa hinaharap? Hindi ako umasa sa iba para magkalakas ng loob, kundi sa sarili ko. Wala ka namang trabaho. May lakas ka pa ng loob na mag-demand ng divorce dito? Pero sa kakayahan ko, madali ang humanap ng trabaho. Akala mo ba katulad ka pa rin ng dati? Ilang taon na rin mula nung huli ka nagtrabaho. Tapos maghahanap ka ng trabaho. Isa pa, hindi ka na rin bata. Anong kumpanya ang tatanggap sa'yo? Pa, ang trabaho, aasikasuhin ko yan. Ate, mas mabuti pang bumalik ka na lang at humingi ng tawad kay Bayaw. Baka sakaling patawarin ka niya. Malay mo. Wala naman akong kasalanan. Bakit ako hingi ng tawad?
Bakit pang tigas ng ulo mo? Narinig ko na rin. Si Jiming ay muli nang kinikilala ng kumpanya. Mapopromote na raw siya bilang Vice President. Mas lalo pa kayong gaganda ang buhay ninyong dalawa. Eh ano ngayon? Siya ay siya, ako ay ako. Bakit ako mabubuhay na umaasa sa iba? Kasi asawa mo siya! Dati. Ngayon, hindi na. Kung ayaw mo makipagbalikan kay Jiming, umalis ka dito! Anong pinagsasabi mo? Matanda ka na. Si Yuro ay anak mo. Ayoko ng anak na ganyan ang ugali. Sige. Mabuti naman at may pakiramdam ka. Papapatunayan ko na kahit hindi ako umasa kay Jiming, mabubuhay akong maayos. Ikaw? Pakibuksan muna ako ng kwarto. Sige po. Magbabayad ba kayo gamit ng cash o card? Card na lang. Pasensya na po, ang card niyo ay naka-freeze. Pakitry ito. Pati itong card ay naka-freeze din. Pasensya na po, hindi na po ako tutuloy. Ayos lang. Sanay na rin ako sa ganito. Hindi ko lang naisip agad. Lahat ng card na ito, si Jimmy ay nagkaloob sa akin. Pero, kung inaakala niya sa ganitong paraan, mapipilit niya akong bumalik, nagkakamali siya. G, talaga bang gusto niya makipaghiwalay sa'yo? Ang kasal ba ay basta na lang mawawala kapag gusto ng isa? Pero, kung hindi siya uuwi, anong magagawa mo? Marami akong paraan para mapilit siya mamuwi. Huwag mong kalimutan, ilang taon na siyang walang trabaho. Yung pera niya ngayon, galing pa rin sa akin, sa card ko. Sigurado kung hindi magtatagal, si Lee Yuro ay babalik din sa akin. Hello? Alam ko na. Yuro, pumasok ka na. Tutulungan kita. Kumupo ka muna. Halika, umupo ka na. Napagod ka ba? Ang init pa naman ngayon. Nakakaawa ka. Yoyo, pasensya ka na. Magkikigulo muna ako ng kaunti. Ano ka ba? Magkaibigan tayo. Wala yon. Mas lalo kang naging formal. Kahit gaano mo gustong tumagal dito, walang problema. Eh, si Chan Chao, okay lang ba sa kanya? Huwag kang mag-alala, wala siyang magiging reklamo. At saka, aalis din siya sa trabaho sa labas. Mga kalating buwan din siya mawawala. Salamat, Yaw-Yaw. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magtatagal dito. Kapag nagkahanap ako ng trabaho, ilipat agad ako. Nagsisimula ka na ba maghanap ng trabaho? Oo. Nagpadala na ako ng resume sa ilang kumpanya. May ilan na rin na interesado makipag-collaborate. Pero para sa mga susunod na usapan, kailangan pa namin magkita. Ang galing naman yan! Congratulations sa'yo! Sa oras na to, hindi daw posisyon ako yan. Tingnan ko lang kung sino. Ikaw pala? Anong ginagawa mo dito? Yuro, narinig ko na ngayon nagkaproblema ka na. Nagkakagabit ka at wala ka ng matirahan. Ano ngayon? Noong gusto mong makipag-iwalay sa akin, ang tapang mo pa. Pumunta ka pa talaga rito para lang pagtawanan ako? Kung hihingi ka pa ng tawad ngayon, mapapatawad pa kita. Bakit ako hingi ng tawad sa'yo? Ang bait-bait ko sa'yo, tapos siniwalayan mo ako. Hindi ba kasalanan mo yon? Yan ang tinatawag mong kabaitan? Ay yung pananakit mo sa akin at pagkatapos ikakasuhan mo pa ako? Ganon ba yon? Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin makalimutan ang maliit na bagay na yon? Napakakitid naman ang puso mo. Oo nga, makitid ang puso ko. Ikaw yung mataas, ikaw ang magaling. Hindi huwag ka naman pakita sa akin. Yo, palisin mo na siya. Hoy ikaw, Mr. G. Yan Mr. G pala. Umalis ka na. Magkakalis ka na. Mag-ingat po kayo. Paalam. Ayos ka lang ba, Yuro? Yuro, buksan mong pinto! Yuro, buksan mong pinto! Wala yan. Hayaan mo lang siya. Huwag mong pansinin yan. Yuro! Jiming, hindi ba mali na sinabi ko sa'yo? Bakit ka? Ano? Huwag ka namang gulo dito. Walang makakapigil sa akin. Lumayo ka! Yuro, sumama ka na lang sa akin. Hindi ka naman komportable dito. May asawa na si Yaw-Yaw.
Ayos lang naman sa akin. Nasa business trip ang asawa ko. Matagal pa siya makabalik. Ikaw talaga. Ikaw? Yuro, sumama ka na lang sa akin. Ngayon at maganda ng takbo ng proyekto ko. Hindi lang milyon ang halaga. Malapit na rin ako maging vice president ng kumpanya. Sumama ka na. Aalagaan na talaga kita. Tara na. Akala mo ba, kaya ko nakipaghiwalay sa'yo dahil sa nawalan ka ng proyekto at gusto kong makuha ang parte ko sa yaman mo? Huwag mo kong husgang gamit ang makitid mong pananaw. Lumabas ka. Ayoko nang makita ka. Bakit ba ang gulo mo? Lumabas ka! Sige. Tingnan natin kung wala ako. Turuan mo na lang siya ng tama. Ayos lang yan. Huwag kang magalit. Anong klaseng tao ba yun? Hindi pa ba sapat ang sinabi ko? Jemeng, ayaw mo pa rin tumigil? Ha? Sino ka ba? President Liu, bakit ka nandito? Nakita ko online ang resume mo sa paghahanap ng trabaho. Kaya pinuntahan talaga kita. Nakaka-istorbo ba ako? Hindi naman. Talaga bang desidido ka makipag-divorce kay Jiming? Desidido na ako. Hindi ko akalaing hahantong sa ganito ang lahat. Wala kang kinalaman sa bagay na to. Talagang hindi kami bagay ni Jiming. Anong plano mo sa hinaharap? Maghahanap muna ako ng trabaho, tapos gagawin ang mga bagay na gusto kong gawin. Kung maghahanap ka ng trabaho, naisip mo bang pumasok sa kumpanya namin? Alam mo rin naman ang kumpanya namin ang pinakamalaki sa industriya ng disenyo. May pinakamagandang resources at sweldo. At saka, yung proyektong isinumitin mo noon, naumpisahan na. Kung sasali ka sa team, tsak na bibilis ang progreso ng proyekto. Pagdating sa sweldo at benepisyo, makakaasa kang ito ang pinakamataas sa industriya. Ang tanging disadvantage lang ay kailangan mong makatrabaho si Jiming nang hindi iniiwasan. Mr. Liu, salamat sa alok mo. Huwag ka muna mang madaling tumanggi. Ganito na lang, makikipag-usap muna ako sa head office. Tignan natin kung maaari kang bigyan ng sariling working area. Kapag naayos ko na, Hindi na kailangan. Ayos lang sa akin ang regular na trabaho. ang ibig mong sabihin, Mr. Liu, umasa ako sa tulong mo. Kuya Jimeng, hindi pa rin ba nagpapakita ng balak makipagpalikan? sino ba naman nakakaintindi sa iniisip niya? Pero pag nakatikim siya ng hirap konti, malalaman din niya kung sino talaga ang mabuti sa kanya. Siguradong siya pa mismong magmamakawang patawarin ko siya. Oo nga, sa tingin ko rin, hindi mo na kailangan pang problemahin yan. Ang tao naman talaga, dapat laging tumitingin sa hinaharap. Malay mo, tulo sa proyektong ito, baka makatagpo ka pa rin ng mas maganda. Yuro? Kuya Jamie, si Ate Yoro pala ito? Alam ko nang hindi siya makatiis, tumakbo po rin siya papunta dito. Nakapagbihis pa ng napakaakit. Akala niya siguro makukuha niya ang attention ko. Pero ngayon, kung hindi siya hihingi ng tawad ng maayos, hindi ko siya patatawarin. Yuro, tumigil ka dyan. May kailangan ka ba? Huwag ka na magpanggap. Pumunta ka dito para hanapin ako, diba? Para yumuko at humingi ng tawad. Kung magiging tapat ka lang, pwede kitang bigyan ng pagkakataon. Pwede kang bumalik sa akin. Jimeng, bakit ngayon ko lang napansin na nakipal ng ego mo? Anong ibig mong sabihin? Akala ko ba pumunta ka lang dito para sa akin? Wala na ba akong sariling dahilan? Isa ka lang namang may bahay. Anong gagawin mo dito? Nagpunta ka dito para maghanap ng trabaho? Tama ang hula mo. Ikaw? Maghahanap ng trabaho? Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro sa'yo.
Dati, para sa pamilya, pinili ko magparaya. Pero hindi ibig sabihin yan na mas mababang kakayahan ko kaysa sa'yo. Sige na, Yuro. Huwag ka na magdrama. Umuwi ka na. Pauwi na rin ako mula sa trabaho. Yuro! Yuro! Dumating ka na pala. Nandito rin si Jimeng. Sakto. May kailangan ako sabihin sa inyong dalawa. Pumasok tayo. Sandali lang. Hindi pwede. Bakit yung basta-basta na lang papasok sa kumpanya natin? Jimeng, kahit nasa panahon kayo ngayon ng paghihintay ng diborsyo, mag-asawa pa rin kayo dati. Hindi mo naman kailangan tratuhin si Yuro ng ganyan. Mr. Liu, sumusunod lang ako sa mga patakaran ng kumpanya. Bawal pumasok ang hindi mga empleyado. Tama po ba? Kung patakaran ng kumpanya ang pag-uusapan, di mas mabuting pag-usapan natin ng maayos. Tama ka. Ngayon, si Yuro ay hindi empleyado ng kumpanya. Pero magiging isa na siya ngayon. Anong ibig mong sabihin? Simula ngayon, si Lee Yuro ay empleyado na ng ating kumpanya. Ito ang kanyang kontrata sa trabaho. Hindi pwede, Mr. Liu. Nagbibiro ba kayo? Wala siyang kahit anong work experience. Anong karapatan niyang basta-basta na lang pumasok dito? Jimeng, paano mo nasabing wala ko experience? Ilang taon na tayong kasal. Hindi ko pa nakitang lumabas ka para magtrabaho. Dati, iniwan ko lang lahat para sa pamilya. Pinili ko magsikripisyo at magparaya. Pero, hindi mo ako kailanman naintindihan. Itinuring mo lahat ng yon na para obligasyon lang. Tama na, Jimeng. Simula ngayon, si Yuro, siya na ang magiging supervisor ng bagong proyekto. Simula ngayon, kayong dalawa ang mangunguna sa proyektong ito. Naway magtagumpay ang inyong pagtutulungan. Anong sabi mo? Mr. Liu, nagbibiro ka ba? Bagong salta lang siya. Bakit siya isasali sa proyekto ko? At bakit mas mataas pa siya kaysa sa akin? Desisyon ito ng punong tanggapan. May problema ka ba? Kalokohan! Kahit sinong mataas na tao, wala siyang karapatan. Alam mo po kung gaano karaming oras at pagod ang binuhos ko para sa proyektong ito? Hindi pwede! Jimeng, akala mo ba naabot mo na ang posisyon mo ngayon dahil lang sa sarili mong sikap? Kung hindi dahil sa akin, kanino? Araw-araw ako nagtatrabaho ng gusto. Walang pahinga. Ako ang pinakamasipag na empleyado sa buong kumpanya. Oo nga, tama ka naman. Kaya nga, ibinigay sa akin ng punong tanggapan ang mahalagang proyektong ito dahil naniniwala sila sa kakayahan ko. Jimeng, masyado ka nagtitiwala sa sarili mo. Minsan, mas mahalaga ang talento kaysa sa pagsusumikap. Ano bang ibig mong sabihin? Sa tingin ko, mas mataas pang kakayahan ni Yuro kaysa sa'yo. Liu Jianming, huwag mo akalain dahil tito mo ang isa sa mga boss sa kumpanyang ito, hindi mo basta-bastang pwedeng maliitin ako. Ikaw, wala akong oras para dyan. Sasabihin ko sa'yo totoo. Ang tagumpay mo ngayon ay dahil lang sa... Mr. Liu, mas mabuti siguro kung pag-usapan na muna natin tungkol sa trabaho. Sige, Miss Lee, dito po tayo. Hindi pa ako tapos magsalita. Bakit naiiwan niyo ako? Tama na, Jimeng. Huwag kang masyadong magalit. Bakit niyo pinayagan si Lee Yuro na makapasok sa kumpanya? Jimeng, hindi mo ba nakikita na may nangyayari sa kanila? Ano bang problema ang meron sila? Isipin mo nga, kahapon lang, ipinahid mo pala ang paghiwalay niya ni Yuro. Ngayon, si Yuro ay pumasok na sa kumpanya at direktang kasama pa sa proyektong may ng halaga. Grabe naman yan. Sadyang sinasadya niyang inisin ako. Sigurado kung hindi magtatagal, magiging totoo ang pagkatao niya at tatanggalin siya sa kumpanya. Na-misinterpret mo ang ibig kong sabihin. Ang gusto kong sabihin, hindi si Yuro ang problema dito, kundi si President Liu. Ano naman ang kinalaman ni Liu Jianming dito? Si Yuro, wala namang relasyon kay President Liu. Bakit kaya siyang tumutulong kay Yuro para inisin ka? Hindi naman siguro totoo na sabi ni President Liu. Nagustuhan niya ang galing ni Yuro, hindi ba? Si Lee Yuro, anong galing ba ang meron siya? Mula nang magpakasal siya sa akin, hindi ko siya nakitang lumabas para magtrabaho. Wala siyang kahit anong karanasan. Kaya maliwanag na kung anong intensyon niya, di ba? Ang President Liu na to, nagpagastos ng malaki para kapasok si Yuro sa kumpanya. Ibig sabihin, may espesyal na relasyon sila. Hindi basta-basta yan. Bago nito, ang tanging tao na pwedeng magpagala kay President Liu ng ganito ay ang asawa niya lang. Kaya ngayon, nauunawa mo bang ibig kong sabihin? Kaya, ang sinasabi mo ay may relasyon sila? Hindi pwede. Hindi ganun si Lee Yuro. Noong una, iniisip ko na hindi ganun si Yuro. Pero, ipapakita ko siyang isang bagay. Saan mo nakuha ang video na to?
Ito'y naabutan ko lang na hindi sinasadya. Si Yul at si President Liu malapit na para magkasintahan. Nagbubulangan sila ng mga plano. Anong pinagsasabi mo? Hindi ko masyadong pinansin, kaya hindi ko nasabi sa'yo agad. Pero habang iniisip ko ito, parang may kakaiba. Yung proyektong ito, isang panguna itong tinututukan. Paano bigla na lang kinukuha ni President Liu? Sinasabi mo bang nagtaksil si Liuro sa akin? Kasabwat siya ni Liu Jianming para labanan ako? Oo, sila lang makakapagpaliwanag ito. Dati, si Yuro ang pinakamalapit sa'yo at siya lang nagkakaalam sa mga liw ng proyekto mo. Pero syempre, tuyaka lang naman. Ako rin, hindi ko inaakala na gagawin ni Yuro ganito. Hindi naman siya ganoon, nagkakabaliw. Hindi pwede. Diba, sumusobra na si Yuro? Sino ka ba? Sino ka ba para siraan ang pangalan ng asawa ko? Hindi ako Kuya Jinming. Kung malalaman ko nung muling ginagawa mong ganyang paninira sa kanya, hindi kita palalampasin. Sige na! Yuro, bakit ka nagmamadaling makipaghiwalay sa akin? May tinatago ka ba talagang kasalanan? Isang bagay na ikakasama ng loob ko. Ma, bakit kayo nandito? Pumunta kami dito para makita ka. Nasa naman ganda kong manugang. Tingnan mo nga, parang pugad ng manok ang bahay dito. Ganito ba dapat ang tinitirahan? Hindi po namin alam na dadalaw kayo, kaya hindi po namin naayos agad. Ikaw bang nag-aayos dito? Nasaan ang asawa mo? Hindi ba siya nag-aayos sa bahay araw-araw? Saan ba siya pumunta? Longji, huwag kang magsalita ng ganyan. Baka nga ginagawang manugang mo. Abala? Paano naging abala ang isang may bahay? Kinuha siya ni Jimmy para alagaan ang bahay na to. Linisin ito na maayos. Dali, hanapin mo siya. Ayaw pa niyang bumalik ngayon. Bakit ayaw bumalik ni Yoro? Hindi ba maganda pang relasyon ninyo noon? Nung araw na yon, galit na galit ako at nasampal ko siya. Kaya siya nagalit sa akin at tumakbo pabalik sa bahay ng ina niya at hindi na siya bumalik. Bakit mo sinampal si Yoro? Ma, hindi ko rin gustong gawin yon. Nasagalit lang ako noon at pinilit niya akong hadlangan. Hindi mo dapat siya sinampal. Kung madali ka tumingin ng tawad kay Yoro. Anong kasalanan ko? Siyang nagpapalaki ng mga maliliit na bagay. Pumunta na ako sa bahay niya at humingi ako ng tawad. Sinabi ko na rin ng mga mabubuting salita at gusto pa niya makipagdiborsyo. Ano? Siya yung umaasa lang sa'yo at ngayon gusto niya makipagdiborsyo? Parang nagre-rebelde na siya. Sobra na. Ay, tama na. Ang dalawang batang ito. Bakit mo pinapalala? Anong pinapalala? Ngayon ang anak mo ang mawawala sa kanya. Ngayon ang anak mo ang mawawala sa kanya. Hindi pa. Bakit mo sinampal si mama? Para rin naman sa akin yon. Sinampal ko? Hindi naman malaking bagay yon. Tignan mo ang mama mo. Makikipagdiborsyo ba siya dahil dyan? Kung makikipagdiborsyo siya, hindi ito ang dahilan. May iba siyang problema. Alam ko na. Noon pa man, itutol ako sa kasal na ito. Tingnan mo, galing sa mahirap na pamilya siya. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Ikaw ang ayaw tumanggap. Kaya pumayag ako para pumasok siya sa pamilya. Ngayon, may problema na. Pa, ginagawa ko pang problema ito ngayon. Pwede bang tigilan mo ang pagsasalita? Wala kang kwenta. Nasaan siya? Dalhin mo ko sa kanya. Liuro, huminto ka! Pa, bakit ka nandito? Tito. Siya nga. Liuro, gusto mo makipaghiwalay sa anak ko? Pa, kaya pala nandito ka dahil dito? Oo, gusto kong magdiborsyo kay Jiming. Siguro sinabi na rin niya sa inyo ang buong kwento. Sinabi niya. Ngunit hindi ko inakala na ganito kalaki ang iyong tapang. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ay isang walang katuturang babae. Nangahas na magtaksir kay Jimmy. Tapos ikaw pang magre-reklamo. Saan mo nakukuha ang mukha mo? Ano? Nagtaksil? Ano? Nagtaksil? Pati ba ako tinataksil mo? Sinabi na ni Jimmy sa akin na dahil sa pagtataksil mo, hinanap mo lang ang dahilan para makipagdiborsyo. Anong ibig mo sabihin? Pa, wala namang galing bagay. Ang tangi mong nagagawa ay magtangkang umayos. Nakita ko lahat. Anong nakita mo? Huwag mong akalain na hindi ko alam. May relasyon kay ni Liu Jianming. Jimmy, huwag kang magsalita na kung ano-ano. Sasabihin ko ang totoo. Ano to? Ngayong may ebidensya na. Anong sasabihin ninyo? Ito isang hindi pagkakaintindihan. Ito ay malinaw na... Jiming, sa paningin mo, ako ba isang masamang tao? Di Yuro, tinakas mong responsibilidad mo. Kaya nagpapagap ka pang inosente. Ako si Liuro. Kung puso kong sinasabi na hindi ko kailangan nilokong kahit sino, lalo na ikaw. Nagpapaliwanag ka pa! Jiming,
Nasa kumpanya tayo. Maging maayos ka naman. Pinoprotektahan pa siya. Lioro. Hindi ba gusto mo makipagdiborsyo kay Jimmy para makawala ka at magpakasaya? Sinasabi ko sa'yo, hindi ganun kadali yan. Hintayin mo lang. Hindi pa tapos ang usapan natin. Langhiya ka. Kumpare, Jimmy, may oras kayong pumunta dito. Hindi pa ba kayo kumakain? Halika, kain tayo. Kain! May gana pa kayong kumain? Kumpadre, ano ba yung ginagawa mo? Liu Shai, talagang nagpalaki ka ng isang mabuting anak na babae! Dumating ka dito dahil sa away ng dalawang bata, hindi ba? Pare, huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin kung mapipilit ang anak ko na umamin at humingi ng tawad kay Jimeng. Ang pag-amin ba ay makakatulong? Hindi ko maiintindihan ang ibig mong sabihin. Nagsisinungaling ba ako dito? Alam mo ba, nang anak mo ay nagtaksil sa anak ko! Imposible. Hindi dahil lang kami sa Euro. Nakita ko mismo! Wala na kayong palusot. Hindi ko inakala na ang anak niyo pala ay gumagawa ng mga bagay na ganyan. Ang batang to, talagang ginawa niyang isang bagay na ganito. Dapat siyang managot dito. Dapat lang managot. Sasabihin ko sa inyo, kung hindi niyo ipaliwanag na maayos ito, hindi pa tayo tapos. Pare, tungkol dito, sisiguraduhin kung mabibigyan kita ng paliwanag. Dapat malinaw na paliwanag. Ma, bakit kayo nandito? Bakit kami nandito? Ang ganda ng ginawa mo! Hindi mo ba alam ang ginawa mo? Anong ginawa ko? May gana ka pang magpanggap! Ngayon ko lang talaga naiintindihan kung bakit sa maliit na bagay lang gusto mo na makipagdiborsyo kay Jimmy. Yun pala, may tinatago ka sa kanya. Nagtaksil ka! Ma, ba't kayo hindi naniniwala sa akin?